down memory lane. Tayo ay nagugunita, tayo ay nag-aalaala. Hapon pa lang ng November 1, ang buong pamilya namin ay naroon na sa bahay ng aming lola sa kabilang bayan. At mga bandang 5:00 ng hapon, papalamig na ang simoy ng hangin, lahat kami, ang lola, ang aking mga magulang, mga kapatid, mga tiyo at tiya at mga pinsan, ay naroon na sa sementeryo ng bayan. Mga 1 linggo pa bago ang araw na ito, sinisiguro na ng isa sa aming mga tiyo na malinis na at pinturado na ang mga puntod ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Pagpunta sa sementeryo, dala ang bulaklak, may mga pagkain, mga kakanin, at mga inumin. May dala pang gitara nung hindi pa uso ang karaoke at videoke. Ang kandila ay sabay-sabay na ititirik at sisindihan bago magsimula ang banal na misa doon mismo sa sementeryo. Nung bata po ako, ganito ang kinalakan kong pagdiriwang ng All Souls Day. Araw ng mga patay, ang karaniwang tawag. Sa amin ang tawag din ay defunctorum. Pagkatapos ng misa, magiging parang piyesta ang buong sementeryo. Magsasalo-salo, kumpul-kumpol ang bawat pamilya at angkan, may nag-iinuman, may nagkakantahan, nagpapalitan ng mga ulam at mga pagkain. Basta po, talagang piyesta pong talaga sa sementeryo. Palagay ko po, hindi naman nalalayo sa ganitong pagsasalarawan ang inyong nakagisnang pagdiriwang ng All Souls Day, lalo na kung from the province. 2 taon na at 2 beses na hindi ganito ang pamamaraan ng pagdiriwang at pag-alaala ng mga Pilipino sa ating mga mahal na yumao. Panahon kasi ng pandemya. Sarado sa araw na ito ang mga sementeryo, both public and private. Kahapon po, bago ako magsiesta, nag-post ako patungkol sa mga kaluluwa na ibig ipagdasal at ipagpamisa ng aking mga friends sa Facebook. Nakatulugan ko ito at pagkagising ko, napakarami na sa mga kaibigan ko ang nagpadala ng kahahabang listahan ng mga pangalan. Sabi ko, isusulat ko lahat at babasahin kahit sa matahimik na paraan ngayong umagang-umaga. Ang ginawa ko po, sinulat ko lahat. Sabi ko, Lord, habang sinusulat ko, kasabay na ang pagdarasal. Siguro meron pang mga 20 komentaryo na mga kaluluwa na hindi ko na isulat. Nangangalay na ho ang aking balikat. Yung isang pad ng grade 1 paper, halos 3/4 po ang laman. Kakaunti na lang ang natira. Sabi ko po, ang madaming response sa paanyayang ginawa ko ay patunay na mahal natin ang ating mga yumao. Ang lolo ko, ang tatay ng aking nanay, 1979 pa noong yumao. I was 9 years old. Pero parang sariwang-sariwa pa ang alaala, pati mukha, pati tinig ng lolo ko, para ko pang kanaririnig. Ang lola ko naman, ang nanay ng aking nanay, ay 2006. Hindi pa ako pari, naghahanda pa lang para maging diakono. Ganoon din naman, sariwang-sariwa pa ang mahaba-habang alaala. Ang mga nakagisnang mga magulang ng tatay ko, mga 1980s lumisan, high school na po ako. Gayon din naman, sariwa ang alaala ng kanilang mga mukha, pati mga boses nila.
parang malinaw na malinaw ko pa rin naririnig. Mga ilang araw na akong nagtitirik ng kandila sa harapan ng portrait ng aking tatay katabi ng aking higaan. 1 taon at 5 buwan na ang nakararaan mula nang iniwan kami ng aming tatay. Pero hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Miss na miss ko na ho ang aking tatay. Sabi ko nga po, Papa, nakakapunta ako sa mga funeral blessing. Nakikita ko ang mga ibang taong yumao. Pero ikaw, dahil malayo, hindi ko man lang madalaw. At palagay ko, sabi ko, hanggang hindi ako retired na pari, wala man lang panahon ng All Souls Day na makadadalaw ako sa puntod ng papa ko. Paano ko iiwanan ang parokya kung saan man ako sa mga darating na panahon? Bakit hanggang ngayon, umiiyak pa rin tayo? Bakit habang nagtatagal, parang hindi naman nababawasan ang ating pangungulila sa kanila? Iisa lang ang sagot, sapagkat mahal na mahal natin sila. At dahil mahal na mahal din nila tayong lahat, bahagi ng buhay natin ang buhay nila. Kung ano man tayo ngayon, malaking bagay diyan ay dahil sa kanilang mga sakripisyo at pagsisikap, mga katunayan ng pagmamahal at pagsasakripisyo, mga pangangaral at pagdidisiplina na nooy hindi natin maunawaan, hindi natin ma-appreciate, at hindi natin mapasalamatan man lamang. Pero sa kanilang pagyao, ayun, hinahanap-hanap naman natin, namimiss naman natin. Salamat na lamang sa mga alaala. Salamat na lamang at mayamang-mayaman tayo sa mga alaala kasama nila. Mga alaala ng kanilang pagmamahal, pagkalinga, mga pangangaral at pagsasakripisyo ang nagdudugtong sa atin sa kanila. Pero maliban sa mga alaala, binibigkis at pinagbubuklo din tayo ng ating pananampalataya. We believe in the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Ito ang ating pananampalatayang lagi ang ipinahayag. At sa oras ng pagdadalamhati at kalungkutan, sa mga oras at panahon ng pangungulila, sa pananampalatayang ito tayo humuhugot ng lakas, ng comfort at consolation. And our course is the only way we know how we could give back the love that our dear departed had given us. To pray for their souls, that they may find rest in God, that they all may gain the promise of eternal life in God's kingdom. May saysay ba itong ating ginagawang pagunita at pananalangin para sa kanila? Sa 2 aklat ng Makabeyo, ganito ang sinasabi: nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi magiging kahangalan lamang
ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Yan din ang nasa puso natin. Amen? Anong gantimpala ang tinutukoy sa aklat ng Makabeyo? Walang iba kundi ang muling pagkabuhay. Kaya ang tawag sa yumao, sumakabilang buhay. Ganito natin tawagin at ituring ang kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, sumakabilang buhay. Sa rito ng pagmimisa sa mga yumaong mahal, ang sinasabi ay, ang buhay, ang pag-iral ay nababago, hindi natatapos. Life is changed, not ended. Ganito rin ang sinasabi sa unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan na ating napakinggan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Kaya nga ang dasal natin, ang mga nilalagay natin sa mga nitsot lapida, R.I.P. Rest in peace. Ang gagantimpalaan ay yaong mga nanatiling sapat ayon sa ikalawang aklat ng Makabeyo at yaong matuwid ayon sa aklat ng karunungan at sa Ebanghelyo. Ano ang sapat? Ano ang matuwid? Ang itinuturing na nanatiling sapat at matuwid ay yaong nagpamalas at nagpadama ng pag-ibig, ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. This is the whole point of today's gospel. We will be measured and we will be accounted by and through the love we have done and shared in our life. Nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Nang kayo'y tumulong sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong tinulungan. Itataboy ang mga hindi kumalinga sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tayo ay nag-aalaala at gumugunita sa ating mga mahal na yumao upang sila'y ating ipanalangin na sa habag at awa ng Diyos ang kanilang mga kakulangan at kakapusan sa pagmamahal, ang kanilang mga kasalanan ay patawarin ng Panginoon. Ito ay araw ng paninikluhod, ng pagmamakaawa para sa buhay na walang hanggan ng ating mga mahal sa buhay. Bakit tayo naririto sa harapan ng Diyos? Tayo ang kanilang mga minahal. Tayo rin ang bubulong sa Panginoon na sa gitna ng kakulangan, ng kakapusan at kahinaan ng ating mga mahal sa buhay. Nadama at naranasan natin ang kanilang mga pagsusumikap na tayo ay mahalin, itaguyod at kalingain. At iyon ang ipahahatid natin sa Diyos, na sa abot ng makakaya ng lahat ng mahal natin sa buhay, kulang man, kapus man, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nila. And so we pray,
eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace.